Noong 1982, sa Chicago, USA, lumaganap ang takot dahil sa pagkamatay ng ilang mga tao. Ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay hindi pangkaraniwan dahil ayon sa mga investigador, ang kanilang pagkamatay ay konektado sa isang gamot na pain reliever. Ano kaya ang totoong nangyari? At sino kaya ang may kasalanan? Sa videong ito ay tutunghayan natin ang sikat na Chicago Tylenol murder case. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong 1982, isang serye ng mga pangyayari sa Chicago at mga kalapit na lugar ang nagbago sa consumer safety sa buong bansa. Umaga ng September 29, isang 12-year-old na si Mary Kellerman ang nagsabi sa kanyang mga magulang na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Binigyan nila siya ng extra strength Tylenol capsule. Pagkatapos inumin ito, bigla na lang bumagsak si Mary. By 10 AM ng araw ding iyon, patay na siya. Samantala, isang postal worker na si Adam Yanis ang nagkasakit ng sipon. Bumili siya ng extra strength Tylenol sa isang supermarket at uminom ng 2 capsules. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-convulsion siya at dinala sa ospital kung saan siya namatay. Inakala ng mga doktor na nagkaroon siya ng heart attack. Matapos magluksa sa ospital, nagtipon-tipon ang pamilya ni Adam sa kanyang bahay para aliwin ang kanyang asawa at 2 maliit na anak. Ang kanyang kapatid na si Stanley ay labis na nalungkot kaya't nagkaroon siya ng matinding sakit ng ulo. Kumuha siya ng Tylenol mula sa parehong bote na binili ni Adam noong araw na iyon at inalok ang kanyang bagong asawa na si Teresa. Uminom sila ng 2 capsules bawat isa. Pagkatapos ng ilang sandali, pareho silang bumagsak. Namatay si Stanley noong araw ding iyon, habang si Teresa ay tumagal ng 2 araw bago pumanaw. Ang kakaibang sunod-sunod na pagkamatay ay nakakuha ng atensyon ng mga bumbero mula sa mga apektadong suburbs ng Chicago. Ayon kay firefighter Richard Keyworth, "This is a wild stab, but maybe it's Tylenol." Isang ibang bumbero na may parehong hinala ang lumapit sa isang nurse mula sa local community, si Nurse Helen Jensen. Kinausap niya ang byuda ni Adam Yanis at napagtanto na lahat ng 3 miyembro ng pamilya ay uminom ng Tylenol. Inisip niya na ito nga ang dahilan, ngunit sinabi niyang ang medical examiner at mga pulis ay hindi naniniwala sa kanya at nagtawanan pa. Sa isang suburb ng Chicago, si Mary Reiner ay nakaramdam ng pagkahilo. Kakapanganak pa lang niya sa kanyang pang-4 na anak, 2 araw ang nakaraan. Binigyan siya ng ospital ng Tylenol upang makatulong sa kanyang postpartum recovery at bumili rin siya sa isang tindahan. Pagkatapos inumin ang 2 capsules, nahilo siya at bumagsak. Pumanaw si Mary kinabukasan sa parehong ospital kung saan siya nanganak. Isa pang Mary, si Mary McFarland, ay nag-take ng dinner break sa shopping center kung saan siya nagtatrabaho. Ang 31-year-old na single mom ay may migraine at uminom ng 2 Tylenol capsules. Pagkatapos ng ilang minuto, bumagsak siya at hindi na muling nagkamalay. Noong gabing iyon, si Paula Prince, isang flight attendant, ay nagland sa Chicago's O'Hare International Airport matapos ang mahabang araw. Tumigil siya sa isang Walgreens habang pauwi at ang ATM surveillance camera ay nakakuha ng footage ng 35-year-old na bumibili ng pills na magdadala sa kanya ng kamatayan. Nang hindi siya nagpakita sa trabaho, pumunta ang kanyang kapatid at kasamahan sa apartment niya at natagpuan ang kanyang walang buhay na katawan. Lahat ng 7 tao ay namatay pagkatapos uminom ng Tylenol. Nang ang investigator mula sa medical examiner's office ay ininspeksyon ng Tylenol bottle mula sa bahay ni Mary Kellerman at sa isa pang bote mula sa Yanis family, napansin niyang amoy bitter almonds ang mga ito. Agad niyang nalaman na ito ay cyanide. Swerte siyang naamoy niya ang cyanide dahil 60% lang ng populasyon ang nakakakilala ng bitter almond scent. Sa natitirang 44 capsules sa bote ng Yanis, 4 ang natagpuan
na naglalaman ng cyanide, bawat isa ay may 550 hanggang 610 mg ng potassium cyanide. Halos 3 beses ang sapat na dami para pumatay ng isang tao. Positibo rin ang mga blood samples sa cyanide poisoning. Isang reporter na si John Flynn Rooney mula sa Dojid ang nakatanggap ng tip at naibalita ang tungkol sa poisonings bago pa magkaroon ng opisyal na news conference. Nagsimulang tanggalin ng mga tindahan ang mga pain reliever mula sa shelves. Naglibot ang mga Chicago Police sa mga kalsada gamit ang loudspeakers upang utusan ang mga tao na i-flush ang Tylenol sa kanilang mga toilet. Malamang ay nagligtas ang mga hakbang na ito ng maraming buhay dahil walang naidagdag na pagkamatay. Gayunpaman, ang paghahanap sa may kagagawan ay hindi mabilis na natapos. Ang kumpanyang nagmamay-ari ng Tylenol, ang Johnson & Johnson, ay hindi inisip na isa itong inside job. Sa halip, naniniwala silang ang cyanide ay inilagay pagkatapos umalis ang mga capsule sa pabrika dahil ang mga poisoned capsules ay nagmula sa iba't ibang manufacturing plants. Iniisip ng mga investigador na may kumuha ng mga bote mula sa mga tindahan. Tinanggal ang mga takip, nilagyan ng lason at saka ibinalik ang mga ito. Pinarecall ng Johnson & Johnson ang lahat ng 31 million na bote ng Tylenol capsules sa buong bansa. Nakipagtulungan sila sa FDA upang magkaroon ng safety seals sa mga bote na naging pamantayan na rin para sa ibang mga produkto. Nagpakilala din sila ng bagong uri ng pill, ang caplet, na mas mahirap lagyan ng lason kumpara sa mga luma nilang capsules. Sa loob ng isang taon, bumalik sa merkado ang Tylenol at muling naging paboritong pain reliever ng Amerika. Ngunit para sa mga pamilya ng mga biktima, walang kaginhawaan sa kanilang sakit. Hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis ang responsable para sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. May isa silang hinala. Mga 1 linggo pagkatapos ng mga pagpatay, nakatanggap ang manufacturer ng Tylenol ng isang sulat na naglalaman ng ransom demand na humihingi ng $1 million upang itigil ang pagpatay. Ngunit hindi naniniwala ang mga pulis na siya ang tunay na salarin. Ang bank account na binanggit sa sulat ay sa isang Frederick Miller McCahey. Ngunit nalaman ng mga pulis na ang account na iyon ay isinara na matapos isara ni McCahey ang kanyang travel agency. Ang sulat ay na-trace pabalik sa agency at ang dating empleyado ni McCahey na si Nancy Richardson at ang asawa niyang si Robert Richardson ay naging prime suspects. Ngunit nang arestuhin ang mga ito, natuklasan ng mga pulis na hindi totoong pangalan ang kanilang ginagamit. Ang tunay na pangalan nila ay James at Leanne Lewis. Si James Lewis ang nasangkot sa pagpapadala ng sulat ng extortion sa Johnson & Johnson. Inamin niya na wala talaga siyang planong kunin ng pera, ngunit nais lang niyang mapahiya ang dating boss ng kanyang asawa. Inaresto siya sa New York Public Library matapos matrace ang fingerprints niya sa sulat. Ngunit itinanggi niyang siya ang Tylenol killer. Habang sinisiyasat ng mga pulis ang background ni James Lewis, nalaman nilang may problema siya sa nakaraan. Bata pa lang siya nang iwan siya ng kanyang ama at kalaunan maging ang kanyang ina. Isang mag-asawa ang nag-ampon sa kanya. Bilang teenager, inatake niya ang kanyang adoptive mother gamit ang isang axe at isinugod sa mental institution. Kalaunan ay nag-aral siya sa University of Missouri, Kansas City, kung saan niya nakilala si Leanne. Nagpakasal sila at nagkaroon ng anak, si Tony Ann, na ipinanganak na may Down syndrome at iba pang health issues. Pagkatapos ng ilang taon, inakusahan si Lewis ng pagkakasangkot sa pagkamatay ng isang kliyente, si Raymond West. Ngunit ang kaso ay na-dismiss dahil sa isang technicality. Dapat sana ay binasahan siya ng kanyang Miranda rights bago siya tanungin ng mga pulis, ngunit hindi ito nagawa. May isa pang ebidensya, ang fingerprint sa pulley na ginamit sa pagtataas ng katawan ni West sa attic. Makalipas ang 3 taon, ginamit ng FBI ang makabagong kagamitan para kumpirmahin na kay Lewis nga ang fingerprint. Ngunit hindi na muling sinampahan ng kaso si Lewis. Ano naman ang tungkol sa Tylenol murders? May motibo raw si Lewis. May kinalaman ito sa pagkamatay ng kanyang anak na si Tony Ann.
Noong bata pa si Tony Ann, nagkaroon siya ng heart defect na kailangang operahan. Ang sutures na ginamit sa operasyon ay napunit at ito ang ikinamatay ng bata. Ayon sa records, ang sutures na iyon ay ginawa ng Johnson & Johnson at sinisisi ni Lewis ang kumpanyang ito sa pagkamatay ng kanyang anak. Habang nakabilanggo si Lewis, gumawa siya ng mga sketch na nagpapakita kung paano maaring maglagay ng cyanide sa mga Tylenol capsules. Ngunit iginiit niyang inosente siya at gusto lamang niyang makatulong sa mga investigador na maresolba ang krimen. Hindi si Lewis ang tanging sospek. May isa pang Roger Arnold na nagtatrabaho sa warehouse ng isang tindahan na nagbenta ng poison Tylenol. Nakilala din si Arnold na nagtatrabaho kasama ang ama ng isa sa mga biktima. May mga witness na nagsabing nabanggit ni Arnold ang tungkol sa pagkakaroon ng cyanide at pagkakaroon ng isang project. Nang malaman ni Arnold na may nag-tip off sa mga pulis, galit niyang binaril ang isang lalaki na inakala niyang ang bar owner ang nagbigay ng tip. Napagkamalan lang pala niya ang tao at nahatulan siya ng 30 years sa kulungan. Makalipas ang ilang linggo mula sa mga murders, ang Chicago Tribune ay gumawa ng artikulo na pinamagatang Appeal to the Tylenol Killer na umaasang makumbinsi ang killer na lumabas. Sinulat ng journalist na si Bob Green ang tungkol sa kalungkutan ng mga magulang ni Mary Kellerman. Nagbabakasakali ang mga investigator na bibisita ang killer sa puntod ni Mary, ngunit hindi siya kailanman nagpakita. Hanggang sa araw na ito, walang nasasakdal para sa Tylenol killings. Matapos ang mga pagpatay, may mga komunidad na ipinagbawal ang trick or treating bilang pag-iingat at nagkaroon din ng mga copycat crimes, ngunit hindi kasing laganap o kasing brutal ng original poisonings. Makalipas ang halos 30 years, nag-self-publish si James Lewis ng isang libro na pinamagatang Poison: The Doctor's Dilemma, na isang fictional thriller tungkol sa mass catastrophe sa isang Midwestern city kung saan may mga namamatay dahil sa nalason na water supplies. Itinanggi ni Lewis na may connection ng libro sa Tylenol poisonings. Sa kabila ng lahat, mahalagang tandaan na ang maingat na paggamit ng gamot at supplements ay napakahalaga sa pagpapanatili ng ating kalusugan at kapakanan. Pagkalipas ng mga taon, marami pa ring haka-haka kung sino talaga ang Tylenol killer. Lumabas din ang ilang mga teorya na maaaring hindi isa lamang ang tao ang nasa likod ng mga paglalason, kundi isang grupo na may layuning magdulot ng kaguluhan at takot. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga awtoridad, nananatiling malamig ang kaso at wala pang malinaw na ebidensya na magtuturo sa tunay na salarin. Ang mga pagbabago sa packaging ng over-the-counter na mga gamot ay nagkaroon ng malaking epekto sa consumer safety dahil sa insidenteng ito, nagsimula ang mga manufacturer na gumamit ng tamper-evident packaging na may mga safety seals at mga protective features upang maiwasan ang paglalagay ng lason o iba pang substance. Naging mas aware rin ang mga consumer sa pagbili ng mga gamot at mas pinapahalagahan ang kaligtasan. Ang Johnson & Johnson ay ginugol ang mga taon upang maibalik ang tiwala ng publiko. Nagsagawa sila ng malawakang kampanya upang ipakita ang kanilang dedikasyon sa kaligtasan at transparency. Naglaan sila ng milyon-milyong dolyar para sa research at development upang mapabuti ang kanilang produkto at packaging. Sa kabila ng malaking pinsalang dulot sa kanilang reputasyon at kita, nagawa nilang makabangon at muling maging leader sa merkado ng pain relievers. Subalit, ang pagkawala ng mga mahal sa buhay ng mga biktima ay hindi na mapapalitan ng kahit anong uri ng kompensasyon. Ang mga pamilya ng mga biktima ay patuloy na nagdadalamhati at ang katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay ay tila mailap. Sa tuwing maririnig nila ang pangalang Tylenol, ang alaala ng mga masakit na pangyayaring iyon ay bumabalik. Kahit na maraming taon na ang lumipas, ang kwento ng Tylenol murders ay patuloy na nagbibigay ng babala at aral sa lahat. Ito ay nagpapaalala sa atin na maging maingat sa lahat ng oras at na ang kaligtasan ng bawat isa ay nakasalalay hindi lamang sa mga patakaran at regulasyon,
kundi pati na rin sa ating sariling pag-iingat at responsibilidad. Sa modernong panahon, ang mga pagbabago sa teknolohiya at sa mga sistema ng seguridad ay nagbigay daan upang mas mabilis at mas epektibong matukoy ang mga ganitong uri ng krimen. Ang mga DNA testing, surveillance cameras at iba pang forensic tools ay nakakatulong upang mapabilis ang investigasyon. Ngunit kahit na may ganitong mga makabagong teknolohiya, ang kaso ng Tylenol killings ay nananatiling isang halimbawa ng kung gaano kahirap tukuyin ang tunay na may sala sa kabila ng dami ng ebidensya at saksi. Sa pagtatapos, ang Tylenol murders ay isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng consumer safety sa Amerika. Ipinakita nito ang kahinaan ng mga produktong nasa merkado at ang pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon at proteksyon para sa mga mamimili. Ang mga pagbabago sa batas at mga pulisya ukol sa packaging at kaligtasan ng mga produkto ay direktang resulta ng insidenteng ito. At ang mga ito ay naglalayong masiguro na hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Ang mga pamilya ng mga biktima, pati na rin ang mga mamamayan ng Amerika, ay hindi makakalimot sa takot at lungkot na dulot ng mga pagpatay na ito. Ang mga alaala ng mga buhay na nasayang ay nagsisilbing paalala na ang kaligtasan ay dapat laging prioridad at na ang bawat isa sa atin ay may papel na dapat gampanan upang mapanatili ang seguridad ng bawat isa. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang mga pagsisikap ng ilang mga pribadong investigador at mga ahensya na muling buhayin ang kaso at tingnan ang mga posibilidad na hindi na pagtuunan ng pansin noon. Patuloy ang panawagan ng hustisya para sa 7 buhay na nawala at umaasa ang marami na balang araw ay makakamit nila ito.